Hello guys! Welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel, The Homebiz Edit. For today's video, napaka-importante po na pag-uusapan natin. Ang dami pong nagkaroon ng suspended account this year, 2025, no? Start po nung January. Ang dami nag-message sa akin how to recover yung kanilang mga Facebook account. So, ang unang katanungan, bakit nga ba nagkakaroon ng suspended account? So, nag-post ako kanina ng isang article about dito sa experience ng mga ilang creators. And ako din, experience ko na ito dati. And gaano nga ba kahirap mag-appeal or ma-recover itong ating mga Facebook account, lalo na kung personal. Yung page, alam naman natin, is connected lang sa personal account. So, kapag ang personal account natin ang nagkaroon ng problem, lalong-lalo na kung suspended, maaari po tayong bigyan ni Facebook ng 180 days to appeal. And kapag po hindi natin appeal, permanently ma-disable or mawawala na po ang inyong Facebook account kahit gaano pa katagal kayo nag-start sa Facebook. So imagine yung Facebook account ko, 2009 ko pa ito ginawa. So, medyo matagal. So, ibig sabihin, siguro part na ng buhay natin or ng pagkatao natin yung Facebook. So, alam naman natin yan, napaka-importante ng mga memories na in-upload natin. And, ang dami na ding yung sa pinaka-Facebook natin, mga pictures or mga video na na-upload nyo na wala kayong copy. So, 'di ba? So, ganun, kapag nawalan kayo ng Facebook account, nakakahinayang talaga. Ma-stress or magkakaroon din kayo guys ng problem ng malaki. Okay? So, be very careful. Ito yung mga reason kung bakit nga ba tayo nagkakaroon ng disabled account. Ayan. Una, mag-a-appear po sa inyo once na kayo ay disabled yung notification sa email or automatically hindi nyo malalagin yung account nyo. There are several reasons Facebook will suspend an account for 180 days. It is usually because of community standard, number 1, or terms of service. Ito yung mga example. Number 1, repeated violation. Ayan. If you have several warnings such as posting inappropriate content, engaging in harassment, spreading misinformation. So, affected ba o magkakaroon ba talaga tayo dito ng disabled? The answer is yes. Pwede po tayo ma-disabled kapag po mabibigat na mga polisiya or violation yung na-commit natin. Number 2, spam or misleading. Ayan. Yung mga content natin na super spammy, ito yung mga nakikita ko nowadays na F2F, follow to follow, or yung likes to likes, views to views, ayan, mga spammy or yung overreactions or yung autobots na tinatawag. Or yung iba is bumibili sila guys ng mga autobot na account para mag-follow sa kanilang mga Facebook account or personal account. Automatically, even yung page, may mga ganito na autobot, yung mga fake account na magpa-follow sa'yo for you na magkaroon ka ng maraming followers. So, posibleng magkaroon yan ng violation. And ang worst, disabled account. Misleading content. Ito yung mga false news. Ayan, yung mga fake news. Ayan, account that are identified as engaging or spammy behavior such as sending unsolicited message. So, na-experience ko to dati, kapag po kayo hindi makalagin minsan, di ba? You cannot use this feature right now. Kapag ganun yung nag-appear, ibig sabihin, multiple replies, multiple inbox yung inyong sinesend sa different person na hindi naman nagme-message sa inyo. Kumbaga, na-experience ko to dati nung meron ako in-offer ng mga services sa online, nag-i-spammy ako sa mga Facebook account, sinesendan ko ng mga inbox for me to be able to get customer or accounts, ganon. So, wag nyo nang gawin yan based on my experience, magkakaroon talaga kayo ng unusual activities. Or, sharing links sa Messenger or sa Instagram or yung posting sa mga comment section ng mga links, magiging spamming po yan. So, be very careful.
Ito pa yung isang reason, pinaka siguro top 3 or top 2 reason, fake accounts. If there are reason to believe that you are fake person or trying to deceive people. Kung meron kayong account na like for example, Jose Opomoleda Jr., tapos gumawa ulit ako ng pangalawang account at same info yung ginagamit ko, email address, phone number o contact number, magkakaroon po yan ng suspected account as fake yung isa. So, wag na kayong gagawa ng same name, username and password, email or contact number na same lang, tapos dalawang account yung ginawa nyo. Automatically, masususpend yung isa or pwede maapektuhan yung original. Okay? So, number 4, hate speech or violence. Ayan. Posting content that is hateful, violent, can be serious offense. Ayan. So, ito talaga yung mga civic issues, mga tinatakal natin about sa mga nangyayari sa kapaligiran natin, accident, incident, yung mga ganyan sinishare natin, yung mga graphic violence. Yan. Posible magkaroon tayo ng multiple violation. Once na nagkaroon ng repeated violation, posible ma-disabled. And number 6, ayan. Number 5 pala, ayan. Security concern if they believe that your account is hacked or has a suspicious activity. So, ito nga yung example niyan. Bakit ba tayo nagkakaroon ng suspicious activity? Dahil po nagkaroon po ng login to different area or country. Lalong-lalo na nowadays, ang dami nating nare-receive ng mga fake emails galing kay Facebook na ang laman is kailangan nating mag-submit ng appeal. No, 'di ba? Yan yung mga kinakatakot natin para ma-waive yung ating violation. So, be very careful sa pag-check ng mga emails na nare-receive nyo. So, isang reason yan kung bakit na-hack yung account or even yung page. And then, kapag nakuha yung page nyo, etong mga hacker or yung mga masasamang loob na to, they will use your pages para po mang-hack naman ng iba or mambiktima in a way na kumuha ng pera or mag-send ng mga games, ng mga fake games, yung mga ganyan, mga illegal activities. So, affected yung account nyo dahil connected yung page doon sa personal account. So, magkakaroon ng disabled dyan. Okay? Yung mga suspicious activities. So, meron tayong mga separate video niyan soon. Ayan, infringement or intellectual property, kung tayo po ay paulit-ulit na nare-report ng mga original creator na na gumawa ng sariling content, paulit-ulit tayo nare-report kasi kinukuha natin without permission and knowledge yung kanilang mga piece of content. So, pwede rin po tayo ma-report and automatically ma-disable yung account. Users report, ito yung mga nangyari ngayon. Meron ako nabalitaan isang ganito na sikat na creator na talagang na-disable yung kanyang Facebook account dahil sa mass reporting. Ayan, 'di ba? Meron lalo na yung mga sikat na alam mo yung nagbabangay sa social media. And then itong isang group is panong isang creator, ito naman is yung naninira sa creator. So, posible na magkaroon ng mass reporting, i-report yung naninira or nag-share ng mga fake news or ng mga fake reviews para i-take down ni Facebook yung kanyang account. And eto, 180 days suspension is very serious violation. Ayan, usually the reason of suspension is makikita natin sa ating emails or sa ating Facebook notification. Maraming mga na-encounter na ganito. Ayan, 180 days yung inyong mare-receive. Ayan, so community guidelines or yung mga integrity, authenticity, violation, yan yung mga karaniwan kung bakit nasususpend. And kapag naman na-feel natin at okay naman yung ating mga sinend na info or yung mga IDs, posible mabalik na yan. Okay? So, yun muna yung ating content. And bukas, isasend ko naman kung paano tayo makakapag-appeal dito sa 180 days. Kaya kung ikaw is bago pa lang dito, don't forget to subscribe. Click the bell icon para kapag meron tayong mga next coming video, katulad kung paano mag-appeal. Sa next video natin, panoorin nyo yan para ma-notify kayo kaagad. See you again sa next video. Bye-bye!